Paparating ng tag-ulan, nagpaparamdam na naman ang mga killer lamok na nagdadala ng mabagsik na dengue. Yang talagang mapapansin natin na kapag sumapit na yung tag-ulan, biglang tumataas yung population ng dengue mosquitoes. Kasi kailangan niya ng tubig para itlugan at ma-develop yung kanyang anak. Babaeng dengue mosquito lamang daw ang nangangagat at nagkakalat ng nasabing virus. Paborito nilang kagatin ang mga taong pawisin dahil sa inilalabas na carbon dioxide ng kanilang katawan. Gusto raw kasi nila ang amoy nito. Kung busog daw ito sa dugo, kaya nitong mangitlog pagkatapos ng 3 araw. At dahil sigurista ang mga lamok, sa iba't ibang lugar daw ito nangingitlog, kaya mabilis din ang pagkalat ng sakit. Pero ang good news, may nadiskubring mga epektibong mosquito trap ang Institute of Entomology ng University of the Philippines, Los Baños. So yung oviposition attractant, kapag ka naglagay ka noon sa container, sa halip na yung dengue mosquitoes ay magpalipat-lipat ng itlogan, karamihan doon sa kanyang itlog ay doon sa oviposition attractant ilalagak. Gawa ito sa tuyong dahon ng kawayan na ibinabad sa tubig ng 1 linggo. 93% effective daw ito sa pag-trap ng mga itlog ng lamok. Yung bamboo leaf infusion, merong mga bakterya na present doon sa dahon. Tapos yung mga bakterya yon, sila yung nagsisecrete ng carboxylic acids at saka esters na nagsisilbing attractant doon sa female na dengue mosquitoes. Kapag nakuha na ang mga kitikiti mula sa itlog, pwede itong ipakain sa insektong tinatawag na water bug. Marami raw nito sa palayan. At don't worry, hindi raw ito nangangagat o nagdadala ng sakit sa tao. Napakahalagang magkaroon ng ganitong teknolohiya ngayon. Lalo na't nagtala ang Department of Health ng higit 100,000 kaso ng suspected dengue sa bansa mula 1 ng Enero hanggang 10 ng Setyembre noong taong 2016. Mas mataas ito ng 14% kumpara noong 2015. Bagamat bumaba na ng 31.9% ang mga kaso sa kasalukuyan, nakababahala pa rin ang dami ng nabibiktima ng dengue. Sa buong National Capital Region, nangunguna ang Quezon City sa may pinakamataas na bilang ng dengue cases noong 2016. Sa barangay na ito, 220 na tao ang nagka-dengue. Isa sa latest na biktima ng sakit ay ang anak ni Mami Ameline na kinagat daw ng lamok noong nakaraang buwan lang. Naglaro siya ng pagkaaraw, doon sa labas. Tapos nung gabi, mainit na siya, parang may sinat ba, ganon. Tapos di pinainom ko siya ng gamot kasi sabi ko baka sinat lang to. Hindi, nung mga 2 araw, pabalik-balik, hindi naman gumagaling sa binili ko na gamot. Dinala ko siya sa doktor, tapos nung nalaman ko na dengue pala yung sakit niya, napaiyak ako. Ang sunod-sunod na construction, nagkalat na mga puno at magkakarugtong na kanal ang mga sanhiraw ng pagdami ng mga lamok sa lugar. Kaya kinatatakutan na nila ang nagbabadyang tag-ulan. Mga anak ko, kahit mag-iyakan sila, hindi ko talaga sila pinapalabas. Doon lang sa loob, nakatutok yung electric fan, pinapadyamahan ko sila. Mahalagang maging alerto sa mga pagbabago sa katawan ninyo. Kung nakararamdam ng pabalik-balik na lagnat, muscle and abdominal pain, pagsusuka at rashes sa balat, maaaring mild symptoms na ito ng dengue. Pero sabi nga nila, an ounce of prevention is better than a pound of cure. The first dengue vaccine that was discovered is called Dengvaxia. Okay, this vaccine is what we call tetravalent vaccine. Ibig sabihin na itong bakuna na ito will prevent dengue disease against the 4 serotypes. Kasi ang dengue, 4 na types ng virus ang nagkukos ng dengue. 20 years daw itong pinag-aralan at sinubukan sa 40,000 pasyente mula sa 15 bansa. Una itong inilabas sa Pilipinas. Halimbawa, magbigay ka ngayon, ang pangalawa ay 6 months later at ang pangatlo ay 1 year later. Medyo may kamahalan, no? Pero kung titingnan mo naman yung halimbawa, kung ikaw ay napasok sa ospital dahil nagka-dengue ka, ilang libo-libo naman ang gagastuhin mo. Kung hindi naman afford ang
mamahaling bakuna. Subukang iwasan ang mga lamok at palakasin ang resistensya para may laban din ang katawan. Isa sa mga natural mosquito repellent ang balat ng orange o dalandan. Taglay kasi nito ang citrus scent na hindi raw type ng mga lamok. Kung hindi nyo naman type magpahid sa balat, subukan ang paglalagay ng hiniwang pulang sibuyas sa ilalim ng upuan o lamesa. Kung natatakam tayo sa amoy nito kapag iniluluto, hindi naman daw ito kayang tagalan ng mga lamok, kaya makaiiwas ang mga binti nyo sa kanilang pagkagat. Pero hindi pa rin ito sapat para makaiwas sa dengue. Maiging palakasin din ang pangangatawan ngayong dengue season. Mga gulay at prutas ang pwedeng solusyon. Bukod sa pinaghalong lemon at luya na kilalang pampalakas ng immune system, hindi rin matatawaran ang power ng kamote sa pagpapalakas ng resistensya. Mayaman din sa antioxidant ang turmeric o luyang dilaw para gumana ng maayos ang immune system. Maghalo ng 1 kutsaritang turmeric powder sa mainit na gatas, saka ito inumin. Ang bawang naman na pinapapak para bumaba ang blood pressure. Nagpapalakas din ng resistensya. May antibacterial and antiviral properties din ito. Paalala lang mga kapuso, higit sa pag-iingat at pagpapalakas ng katawan, pinakamahalagang precaution ang pagkakaroon ng malinis na kapaligiran. Takpan o alisin ang lahat ng tubig gaya ng mga drum at gulong. Linisin naman ang mga basura para hindi ito tumambak sa kanal. Sa panahong ito na uso na naman ang sakit na dengue, mabuti na ang maging maingat at handa. Hindi lamang para sa kapakanan ng pamilya nyo, kundi para rin sa buong komunidad na kinabibilangan nyo.